Ang tagal na pinangarap ito ni Vice Ganda ang manalo ng Best Actor at eto na nga. Wala kang nakuha yung reconnect? Hindi daw makunik-kunik kasi. Kayo talaga. Siyempre ano yan eh, Hindi, kaya mo yan. Hirap. Eh syempre kuya, binigyan niya yung tatlo. Nakandun na eh. Nakakahiya naman kung uuwi silang mama. Naku, lagot ka sa Dasdia at sa Wilka fans. Alam mo kuya, Oh. kung ako kay Catherine, Oh. dapat nagsasalita na yan eh. Eh kasi nga, pinupush na nila magsalita si Catherine. Bakit? Kasi gusto malaman ng mga Katniel fans ang totoo para makamove on na sila. Eh paano yun kuya kung sa totoong buhay, Oh. boyfriend talaga ni Catherine si Mayor Alcala. Ano yun? Hindi niya kayang ipagmalaki? Ito siguro yung mga anak ni Coco at ni Julia. Hello mga kapit! Ito po ang iyong mga lingkod. Ito po si Oliver Canay. Ito po si Ate Morena. Ito po si Tita Jen! At ito naman po si Papa Osin Odibies. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihigilit sa amin? Ha? Kaya, ichika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin, dali. Oy, putol ka naman dyan, Oliver. Dito ka nga. Ayan. O, diba? Parang Busy-busy. Hindi ako sanay sa... Oo, ayan mo na, Oliver. O, basta importante, andyan ka. At si Mamaloy ay sa kasamaang palad ay... Sandali! Sa Bakit? palad! Oo, wala pa si Mamaloy. Okay. Yun, Ano oo. nangyari? Medyo pinarusahan po namin. Bakit? Eh, pinapunta ko muna sa Cebu. Ha? Kasi magsisimula daw siya. Kaya siya nandun. Wala si Habang Mama andito Loy. kami ngayon. Ako si Mama Lay. Oo, kasi mamali. Ayan. Siyempre, tayo magbabalita na. Naku, Diyos ko, nung petsa na, hindi pa? Oo. At siyempre, ang pinag-uusapan ngayon ay ang katatapos pa lamang na 51st Gabi ng Parangal para sa Metro Manila Film Festival. O, kung saan, wow, for the first time, ang tagal na pinangarap ito ni Vice Ganda ang manalo ng Best Actor at eto na nga, napakaganda ng kanyang Pasko, no? Congratulations, Vice Ganda. Mame. Yes, finally, nakuha mo rin ng Best Actor dahil kung matatandaan ko pa, no, mga alas 4, kausap ko si Vice Ganda. Oh. 4 p.m. kasi sabi niya, pinaiyak mo naman ako sa post mo, ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, hindi na nga ako pupunta dapat wala tuloy akong makeup artist, makiki-makeup ako sa makeup artist ni Nadine Lustre ngayon. Kasi wala nga siya daw plano na pumunta. Pinilit daw siya ni Tita Cory, pumunta ka na, mali mo naman magwagi ka. So, true Tatawagin na enough. siya. Oo, ayun na nga. Nagwagi si Vice bilang Best Actor. Ayan, at ang sabi nga ni Vice ay, pwede rin palang manalo ang mga queer bilang Best Actor. O, di ba? Si Oliver nandun, anong balita to? Katulad na nga yung mga sinabi nila. Oo, wala ka bang mga sidelights doon na hindi nakuna ng camera at hindi nakita sa telebisyon? Wala naman ako masyadong nakita kasi... Sana pala hindi ka na pumunta, no? Hinintay pa natin. Hinintay pa namin ikaw. Anong petsa na? 1:30 na, darling. Nakakaloka ka. Pero Oy, pero marami akong video na nakuha. Marami siyang video. Oo. Gumagalaw naman tayo. Ay, dahil- oo. Oo, di ba? Oh, kumusta? Sino mga na-meet mo, nakita mo mga artista? Well, si Tom Rodriguez, Oo. we appreciated that. Nagpunta siya sa aming press section at Oo. talagang inakap niya kami isa-isa. Oo. Siyempre, natandaan niya ako, no, Oliver, hanggang kailan ka chika-chika Oo. kami ng konti. Sabi ko, ano mo palagay ko, ikaw mananalo ngayon gabi. Ako rin, feeling ko, sabi ko si Tom to kasi na-hit ko siya bigla After watching, yung Anne Mary. Yes. Oh, and Ang galing niya, speaking of oo. Anne Mary, ilan ang nakupong awards ng Anne Mary. Nanalo siya bilang second best picture. Tapos, breakthrough actor naman si Zach, yung batang gumanap bilang anak ni Zanjo Marud at ni Solen Yusaf. At siyempre, best director si Jeffrey Heturian. Best screenplay din ang Anne Mary sa panulat ng idol kong si Chris Martinez Yes. at ang kanyang co-writer na si Therese. Si Zach Sibug, yung batang nanalo sa
Anne-Mary, binigyan siya ng Breakthrough Performance Award. Yes, oo. Best Float, Manila's Finest. Gender Sensitivity Award, Call Me Mother. Aha. Montesa Male Star of the Night, sina Dustin Liu and Bill Ashley. Ah. At Montesa Female Star of the Night, si Bianca De Vera. Aha. Best Visual Effects, Shake, Rattle and Roll. Oh. Evil Sinners. And Best Production Design, Manila's Finest. Aha. Best Editing ang Anne-Mary. Best Musical Score ang Manila's Finest. Best Theme Song ang Manila's Finest ni Venny Satuno na yung kinanta ni Pioli Pascual, yung Sandalan. Sandalan. Best Cinematography ang Manila's Finest. At Best Child Performance si Lucas Andalio. Oh, yung anak ni Vice sa Call Me Mother. Best Supporting Actress naman si Odette Can para sa Bar Boys After School. Yes. Oo, napakahusay niya doon bilang judge. Oo, na talagang ang wisdom, grabe. Gusto ko nga isulat lahat ang wisdom niya binibigay ni Judge Hernandez eh. Binigyan ng Fernando Poe Jr. Memorial Award ang Bar Boys After School. Aha. At Gatpuno J. Villegas Memorial Award ang Manila's Finest. Aha. Best in Some Award ang I'm Perfect. Wow. Tapos binigyan ng tribute si Nora Honor. Medyo merong 4-minute clip. Aha. Present ni Ricky Lee. Tapos kumanta si Jonah ng Handog. Handog, oo. Oo. Medyo nakakayak yung portion na yun. Si Angelica Panganiban, naghanda pa naman ng speech kung sakaling siya'y mananalo ng, Oo, sinabi ng niya. Best Actress. Kaya naman nabanggit na lang din ni Angelica doon sa pagtanggap niya ng awards sa second Best Picture. Oo, diba? sila nag-announce ni Sanjo. Aha. Ang third Best Picture ay nagtay ang Call Me Mother at Manila's Manila's Finest. Ang second Best Picture ay ang Anne-Mary. Ang first Best Picture ay ang I'm Perfect. Kung saan si Cristel ang nanalong Best Actress. In a leading role. Yes, siya yung may Down syndrome pero grabe, nanalo, di ba? Kaya pala si Ibiang pinapaano ko. Tanong mo naman, baka naman manalo yung mga bata, pumunta ka. Hindi nga ako nakarating. So, pasensya na Ibiang, ando naman ang lola mo. In fairness, wala naman masyadong intrigahan, sa mga awards. I think almost everyone, they agree yung result ng... Oo, wala masyadong intriga, Pero, syempre, yung sinasabi naman ng iba, well-distributed. Kumbaga, umikot sa ilang pelikula. Sa 4 na pelikula ang mga awards, Tito Oliver, wala bang nakuha yung reconnect? Hindi daw makunik-kunik kasi. Kayo talaga. Siyempre, ano yan Hindi, kaya mo yan. Hirap. Tuloy mo na. Ano, Hindi bakit? kasi wala akong masabi kasi kalahati lang ng pelikula na panood ko. Akala ko panonoorin mo. Kaya nga, hindi ko napanood. Di ba, promise, papanood yung kalahati niyan. Ikaw naman kasi malis-alis ka eh. May lakad nga. Wala naman tayo lakad kung mailad tayo. Pero hindi, panonoorin ko yan. Panoorin ko, Kasi promise. curious din ako eh. Kasi gusto ko nga Kaya mo yan. gusto ko kita important. Hindi, gusto ko rin makakita yung ending. Tsaka yung Love You So Bad, hindi ko pa napapanood. Gusto ko mapanood. Oo. Tingnan mo yan, binigyan din kahit paano yung Love You So Bad. Kasi yung mga bida, di ba? Parang tinanghal silang Star of the Night. Oo Di naman. ba? Kasi kaya daw sila binigyan kasi wala daw silang ini-endorse. Syempre kuya, binigyan niya yung 3. Nakandun na Nakakahiya naman kung uuwi silang mama. Hindi Nagkahiyaan na kuya. Hindi, grabe ka naman. Hindi, talagang sila yung tinanghal. Alam mo ka ng umano, tapos na Nakulagot ka sa Dustbia at sa Wilka fans. Sige Oy, in ka. fairness, si Will Ashley, nominated siya for Oo. Best Actor. Oo, Oo. di ba? O at least, di ba? Anyway, basta sana ito ay umpisa na ng pagsugod sa sinihan ng mga tao. Lalo na yung I'm Perfect na talaga namang ito ay pinagmamalaki ni Ibiang at ako rin mismo napanood ko yan. At sobra akong proud sa mga actors dyan, lalo na yung ating mga actors na may Down syndrome na talaga naka-arte sila ng bongga. Panoorin niyo yan. At syempre, yung aking pagbati kay Vice Ganda dahil alam ko naman ay deserve niya yun. Oo. Yeah, deserve. In fairness, deserve ni Vice. Magaling naman siya doon. Actually, mas magaling siya dito kaysa doon sa Breadwinner. Breadwinner. Oo. Yes. O ano masasabi mo doon, Brenda? Ay, hindi pa ako nanonood kuya Wala ni isa? Bakit? Bakit? kuya,
aantayin ko na lang sa TV. Ang luma, yung sa TV hintayin. Yung isang taon mong hintayin bago maipalabas. Nakakaloka ka. Bigyan mo na kasi ng pang panood na sine. Naku, ang hilig-hilig naman yan sa pirated eh. Alam mo, may group chat sila ng mga yung mga naghahanap ng mga pirated na, Diyos ko, huwag mo kayong tatangkilik ng ganyan. Manood kayo, dumiretso kayo mismo sa sinyan para cinema experience talaga yung inyong maramdaman, hindi ba? Anyway, congratulations sa lahat ng winners. Yes. Ayan. And mag-thank you ako kay Lanuel Ferrer at saka Oo, kay Joel Jerry Ferrer. Olea, kila Attorney Ona at saka kay MMDA Chair na Artes. Don Artes Yes, ay thank you ha. sa Kasi pag-imbita sa akin. sila, ano pa ba sila nag-iimbita sa atin, ano? Yun na. O yung ibang production, hindi naman tayo in-invite. Buti nga nakakanood tayo ng mga dahil sa kanila. Thank you MMDA, thank you MMFF. Yes. At eto na nga, tuloy-tuloy tayo dahil Diyos ko, di ba? Nag-umpisa ito dahil sa picture na nakatalikod. Ay, oo. Nakatalikod daw si Catherine Bernardo at si Mayor Mark Alcala. Doon saan nga ito? Sa Blackbird eh. Sa Blackbird. Saan nga yung Blackbird? Sa Makati. Sa Makati na kumakain daw. Tapos naman yung iba naman nag-speculate na yes, si Catherine at si si Mark Alcala. Yung iba naman hindi daw. Nabubuisit nga sila doon sa nag-post na Ano yung kawig lang? bakit yung mga batok ang mga kinunan mo? Bakit hindi mo hinintay na tumayo at makunan? Pero syempre, bawal na kasi yon. Data Privacy Act yon. Pero iba kasi sinasabi hindi raw sila. Ano ba? Kapatid daw ni Mayor. Yung Mexico na Oo, dahil malaki. parehas daw nung hikaw. Same daw dun sa mga post sa IG. Bakit yung babae, kawig naman ni Catherine? So ayan na nga, napatunayan din sa bandang huli na hindi pala ito si Catherine Bernardo. At hinahanap nila ngayon na nag-post. Kakaloka talaga. Alam mo kuya, Ah. kung ako kay Catherine, Ah. dapat nagsasalita na yan eh. Bakit? Dati ba siyang pipi? Ako, ang luma na yun. Diyos ko, papalitan ko na talaga kayo. Sandali! Diyos ko, ang luma. Kasi sasalita na daw eh. Nakakaloka. Pero ipahinga na natin yan. Gasgas na yan. Nakakaloka. Diyos ko. Anyway, yun nga yung hirit ng ibang netizen. Dapat daw magsalita na si Catherine. Bakit dati ba siyang pipe? Automatic yun. Automatic kasi yun. So, wala na namang kahinat ng tong ating vlog. Anyway, hindi ako naman, yun nga hinihirit ng iba na sana daw magsalita na si Catherine once and for all para malinawan na. Kasi wala naman daw silang sinasagasa ang ibang tao. Bakit daw kailangan ilihim? Kasi nga, pinupus na nila magsalita si Catherine. Bakit? Kasi gusto malaman ng mga Catherine fans ang totoo para makamove on na sila. Actually, yun na nga, no? Kaya lang sinasabi nga dito na hindi pwedeng magsalita si Catherine. Kasi nga, syempre ang kanyang stand ay apolitical. Kaya kung mapapansin din daw natin, hindi umaakit sa mga entablado ng mga rally si Catherine. Ako naman, ang ano ko dyan, kasi may mga pinirmahang kontrata ng endorsement si Catherine na bawal siyang umattend ng mga rallies. So, dapat siya ay non-partisan, apolitical siya. Paano yun kuya kung sa totoong buhay, boyfriend talaga ni Catherine si Mayor Alcala? Ano yun? Hindi niya kayang ipagmalaki? Ako si Catherine? Hindi. Tatanong lang ako kuya. Kaya nga, hindi tayo si Catherine. Kung gustong sagutin ni Catherine yan, sagutin yan. Pero syempre, again, alam mo, may mga personalidad, may mga artista na gusto muna nilang itago ang kanilang pribadong buhay at ayaw nilang i-share sa public. Habang yung publiko ay talaga namang humahanap ng paraan kung paano silang makaka-scoop. Katulad ng kay Catherine na makita siya one day, kung kasama nga niya si Mayor Alcala, may mga instances na magkasama sila, kaya lang hagip-hagip lang ng camera, yung sa abroad na hindi sila nagsabay. Alam mo, ano lang to parang gusto lang natin ng makarinig ng yes, kami na nga. When in fact, alam naman natin ang
Totoo. Kaya lang, syempre, iba pa rin pag si Catherine ang nagsabi. Diba? Kaya lang nga, igalang natin ang privacy ni Catherine kung gusto niya maging privado ito. Parang yung kay Coco Martin. Silang dalawa ni Julia. Silang dalawa lang? Hindi, sandali muna. Patapusin mo ko. Silang dalawa ni Julia. May kasama sila. 3 bata daw. O yun naman ay parang in-scoop ng taga-embassy or whatever kung sino yung nakakita na may kasama silang 3 bata. So ito yung pinapalagay nila na ito siguro yung mga anak ni Coco at ni Julia. Alam niyo, sa totoo lang, wala namang idinideny si Coco at si Julia. Wala silang idinideny. Kung paanong wala rin naman silang inaamin. Kasi sa pagkakatanda ko, sinabi ni Coco na ayaw niya na ipapenetrate sa ibang tao, sa publiko, ang kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang pamilya. Kaya nga nung hinihirit ko kay Coco na baka pwede ko ma-interview yung kapatid niya, nag-beg off siya na pasensya ka na kuya. Alam mo naman ako, kung mapapansin mo, ayoko na sila mismo papa-interview. Kasi gusto ko, ang pamilya ko akin. Hindi ako magpapapasok ng ibang tao sa pamilya ko. At gusto ko, igalang yun ng publiko. So, igalang natin kung ano yung gusto ni Coco at ni Julia. O, saka na lang tayo maghimagsik, saka na lang tayo magtutungayaw kapag pinabayaan na ni Coco ang mga bata. Diba? Ganun lang. Diyos ko, ang importante, masaya sila pareho. O, diba? Natawa lang ako kasi dami-dami rin natin sinasabi. Oh. Ang dami-dami natin sinasabi na pinapantay mo na ko. Madaming ubro. Nahawa ko kay Mirena, nawala na yan kanina eh. Tinan mo yan, biglang ginanon si, pansinin mo, si Daniel Padilla, tsaka si Kyla, saan ba sila nakita? Itong huli, nakita sila, di ba? Oo. Oo, na magka-date. O, yan. O. Tapos, alam mo, in fairness, sa comment section, wala masyadong nagbabash kay Kyla. Parang naintindihan nila na naka-move on na si DJ, kasi parang ipinagmamalaki na si Kyla, at si Kyla daw parang mature enough para mahawaan si DJ. Mga ganyan na mga comment. Walang masyadong bumabash kay Kyla. Kasi naman, si Kyla, syempre alam naman natin, di ba, na medyo mature at the same time, hindi naman kabastos-bastos. Yun. Kaya, deserve din ni Kyla at ni DJ ang kanilang relasyon. So, ibig mo sabihin na mga Katniel fans lang ang maligalig? Hindi. Yung Katniel fans, talagang minsan, di ba, may nabasa nga ako sige na, gusto na namin makamove on. Umami na kayo ni Mayor Alcala. May ganun sila Pero alam naman nila ang totoo sa sarili nila na wala nang chance para magkabalikan ng Katniel. Kaya nga, Kahit umaasa yung iba. hindi naman pwedeng gawin ni Catherine yung gusto ng Katniel fans. Yun nga. Oo. Nagmamature naman sila. At saka, yung love team kasi na naging totoo sa tunay na buhay. Pag hiningi po ng artista na maging privado yung kanilang bigyan na natin sa kanila. Kasi yun ang hiling nila, di ba? At yun din ang pinararamdam nila kahit hindi nila sabihin na gusto nila maging privado. Bigyan natin sa kanila. Although, siyempre yung ibang mga fans, hindi. We deserve to know kung ano ngayon ang latest sa'yo. Kasi, siyempre, gano'n na naman sila. Kami naglagay sa taas. Mga ganyan, di ba? Kami naglagay sa taas. So, marapat lang na malaman namin kung ano yung latest sa'yo. Kung sino na ang jowa mo ngayon. Parang si Ate V. Ay, iba kong boyfriend Hindi, kada? Sabi mo kasi yung... Hindi. Tinan mo, inubutuloy si Lena. Kabibite, no? Kaya pa? Tama si Ate V, ayan binash ng husto mula nang marinig sa kanya etong mga salitang to. Mas alam ko rin kung sino si Ralph. But you see, ito yung mga nagbabash, kung minsan papabayaan mo na lang in a way, nilalagay ko, sinasite ko lang ang sarili ko, na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Di ba? Na ang grabe yung mga bashers daw na kasi nga
Nandun sila sa taas, kaya sila yung tinitira ng nasa baba. Hindi naman yun ang ibig sabihin ni Ate V. Ako hindi dahil kaibigan ko si Ate V, no? Hindi ko rin siya pinagtatanggol. At hindi ko rin naman ini-invalidate yung nararamdaman ng mga tao towards doon sa sinabi ni Ate V. Kasi kami yung nasa taas, sila yung nasa baba, kami yung tinitira nila. Oo. Ano yan parang wrong choice of words kay Ate V yan. Kasi kung kilala ko si Ate V, no, napaka-humble niyan. Kaya hanggang ngayon, yung mga fans niya na nagsisipagtandaan na, nagkakaedara na, andyan pa rin sa kanya. Nakasuporta pa din. Okay? So, sabi ko nga, wrong choice of words si Ate V dyan. Kasi kahit naman ako, yung makakaano nun, kung hindi ko kilala si Ate V, sasabihin ko, oh my God, grabe naman to si Vilma Santos. Ano ba yan? Kami nagluklok sa iyo dyan sa pwesto, kaya ka nasa itaas, dahil yan sa amin sa mga nasa baba. Hindi ko ini-invalidate yun. Pero, sa pagkakaalam ko, merong grupo talaga ng bashers, si Ate V, na talagang hindi sila tinatanta ng pamilya. Yun ang pinatutungkulan ni Ate V. Pero sa tingin mo, yung word na yun na ginamit ni Ate V, ano sa tingin mo ang pinapa-imply niya doon sa word na kami nasa itaas? Hindi nga, ibig sabihin, pinariringgan niya yung hindi pa rin kayo umaangat-angat kasi hanggang ngayon tinitira nyo kami. Ganon. Yun yung kasi sila Hindi nasa yung- posisyon ngayon. Oo, kasi coming from Ate V, ang sinabi niya ay definitely hindi ang taong bayan ang pinatutungkulan ko dyan. Dahil sila naman talaga ang nagluklok sa akin kung nasaan ako ngayon. Utang ko sa kanila yon. Ngayon, ang pinatutungkulan niya ay yung mga detractors niya talaga na umpisa pa lang ng kanyang political career, andyan na at talagang siya'y binabanatan at ginagawa ng issue. Kaya yun yung pinariringgan niya. Kaya ang dating tuloy sa mga tao, sandali, kami nagluklok, kami nagpapasweldo sa inyo. Bakit ganyan ka magsalita, hindi ba? O syempre, yung iba, hindi rin natin maalis yung galit nila kay Senator Ralph. Dahil nga hindi nila makakalimutan yung buwis na galing daw kay Senator Ralph yung IVAT na 12%, kaya nag-angatan lahat ng presyo, yung mga ganyan. Kung mababasa mo, yan ang dami hindi naman tayo nag-iimbento, no? At saka, pangkaraniwan yan na kahit na basta kontra ka dun sa tao, kahit na ano sabihin ng tao, yung sarili pa rin nilang pag-iisip ang kanilang Masusunod. Oo, tama naman yun. Kaya, anyway, lagi namang sinasabi ni Ate V, marami naman nakakakilala sa akin kung ano talaga yung intention ko. Kung ano talaga yung meaning ng sinabi ko. Sobra lang talaga yung mga detractors daw nila sa politics. So anyway, hindi ko pinagtatanggol sa Ate V at hindi rin natin para i-invalidate yung mga nararamdaman ng netizen. Kasi, ano naman nila yung karapatan nila yun na maging gano'n ang emosyon nila. Pero, since kilala ko si Ate V, Mula pa nung bata, kuya? gaga, mas matanda naman si Ate V sa sasampaling kita. Mula nung kay Tista siya, at mula nung makilala ko siya bilang ako yung nag-uumpisang reporter, gano'n nakababa ang loob ni Ate V, kahambol, at hanggang ngayon, hindi yung binabago. Sa paningin ko kasi pag hindi mo talaga kilala si Ate V, talagang ibabaks mo siya ng gusto sa kanyang sinabi. Pero ako, nakita ko yun na mali ang mga words ni Ate V dito. Si Ate V, ang ano ko napaka-people person yan. Yes, people person si Ate V. Kaya, if I were the PR team of Ate V, siguro humingi na lang sila ng sorry, 'di ba? Or si Ate V mismo, humingi ng sorry po kung na-misinterpret nyo ang sinabi ko, pero hindi po yun para sa lahat. Pinariringgan ko lang po, yung hanggang ngayon ay napaka-consistent ang galit sa amin. Kaya yung sinasabi ko kasi nga, hindi nila makuha yung pwesto kung saan nandun kami ngayon. Kaya yun yung tinutukoy ni Ate V na nasa baba. Yun. Hindi lahat ng tao, hindi ang mga botante. Dahil sabi nga ni Ate V, napakalaki ng utang na loob niya sa taong bayan. Kung bakit siya naging Vilma Santos. Magbabalik po ang dabas. Ay, the best, sorry. Oo nga, sorry nga. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Oliver Carnay. At kung nagustuhan niyo po ang episode namin ngayon, huwag niyo po kalimutan i-click ang like button at
at i-share na rin po para updated kayo sa aming mga bagong chika. Yes, at syempre pang kanya-kanya naming channel. Ang channel ko po ay Hollywood Flip by Oliver Carnay. Sundan nyo rin po yung iba ko pang mga IG and Facebook account. Yan, maging stalker kayo ni Oliver. Yung ba gusto mo? O ikaw naman, Mrena, na ubo ng ubo Yes. na. Hello, Tinigil mo na ba ang vape? Tinigil mo na. Unti. Ano? Ano ka mo? Konti daw, konti. Hanggat hindi mo tinitigil yan, hindi ka tatangkad. Oo, ha? Oo. Hello mga ka-update. Tumayo ka nga, tumayo ka. Ay, hindi ko Tayo na siya. Tinan mo, napagkamalang kitang nakaupo. Oo, ano nga? Hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page. Ate Mrena po, M-R-E-N-A. Ayan. Doc Jessica D. Yes, Doc Jessica D of Ideal Ideal Vision. At syempre pa, Jex. At sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang ang NB Skin, Beauty and Wellness. Ayan. Take over. Babae ka na, oo. Ikaw rin, pumapayat ka na Eh, sa syempre, medical way. oo, naloka nga ako, Diyos ko. Yung ate ko nga nangamba. Ba't ka pumapayat? Hindi, ate, nagpaano ako sa NB, nagpa-slimming program ako. Akala ko naman kung ano nangyari sa'yo. Oo, gano'n, ate. Oo, ganyan sa NB. Kung gusto niyo ng weight loss program, NB Skin, Beauty and Wellness. Pag-asa ba ito? Thank you, Ha? NG. Pag-asa ba ito? Mali mo naman, hindi ba? Tanong mo si Angelo. Opo. Ngayon, pag nagkakaso ka naman, tanong mo si Atty. Reggie Tomo. Oo nga, ano? Oo, ha? At syempre pa, ang Gorgeous Smile Ah, Dental Clinic. Doc JC Solis. Uy, kailan naman ako magpapa-appointment dyan? Bukas. Oo. Oo, promise. Oo, ano natin yan ha, yung iyong appointment sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes. At syempre pa, gusto kong batiin ng palakas ka, kailangan umabot ka ng 100 years old ha. Dito sa sobrang fan natin at ito yung nagpapahaba ng kanyang buhay, itong Showbiz Update. Oo, si Lina Marukot. Ayan, na isa, bedridden siya, no? Pero talaga ito yung kanyang libangan. Taga saan siya? Taga Texas, US. Oo, ayan. Ako, pagaling ka, Lina, ha? Oo, Diyos ko. Oo, talagang Saan sa sobrang... Texas? Ha? Saan sa Texas? Baka magkaroon tayo ng show dyan. Oo, Texas lang sinabi. Basta makikita tayo dyan, ha? Kailangan makita tayo. Sige. Kailangan makabangon siya. Oo. Kailangan makabangon ka at dudurugin mo kami. Oo, ha? Lina. Oo, ha? Oo, ayan, syempre, kasi binibida rin tayo ni Lassie sa kanya. Oo, si Lassie, si Reginald Marquez. Oo, hello, Lassie. At syempre pa, sa mga gusto pa rin mamili, no? Oy, nako, eto na, mamili na kayo sa Ultra Mega para may panghanda ka sa medianoche. Yes. O, Ultra Mega. Basta i-google nyo lang kung saan ang pinakamalapit sa inyo, mga kasuki. O, dahil 39 branches meron ng Ultra Mega. Oo, para mura na yung mabibili yung medianoche. Kasi dyan pumupunta yung mga nagtitinda o yung may sari-sari store, may convenience store. O yung may mga karindira dyan din nagpupunta. Kasi nga, mura lahat ang mga bilihin dyan. Kaya naman pag namimili sa namamakyaw talaga. Oo, ganun. Ako nakapamili na dyan. O, di ba? Diyos ko, naloka nga ako. Diyos ko, wala na siyang matapakat. Dahil andun na lahat ang pinamili niya sa sahig ng kotse. Nakakaloka. Namurahan ng lola niyo. O, gusto ipamili lahat yung mga Oo nandoon. nga, kaya lang wala nang lalagyan doon sa kotse mo eh. O, kaya nga. Anyway, syempre pa, binabati ko ang ating kumaring si Maring Rose Santos ng New York ng White Rose House Santos. Cares. Doon sa mga NCLEX passers, ha? Miss Rose. Yes, ako, ito po, ayan po ang kanilang email address. Diyan po kayo mag-email kung NCLEX passers kayo. Lalo na, mas mabilis ang proseso kung nandyan na kayo mismo sa US. Oo, nako, lahat ng mga trabahador, lahat ng staff ni Maring Rose dyan ay puro Pilipino at ang sisipag at yung iba talagang umasenso ng bonggang-bongga. O, kasi naman grabe mag-alaga si Maring Rose Santos. Ayan. Thank you so much, Mare, Merry sa iyong Christmas mga and Happy paregalo, New ha? Year. Oo, ha? Baka pwede kang mag-regalo ng Mucinex kay Mrena, de ubo ng ubo. Ha, Maring Rose? Nakakaloka ka, Mrena, oh. O, at belated happy birthday kay Attorney Hazel Luna. Ang asawa, ang may
kapitbahay ni Don Luna, ang ating editor. Ayan, ha? At syempre pa yung sa amin ni Ina Evans. Naku, nakakatawa, nakakaloka ang aming episode ngayon. Ang mga baklitas sa radyo. Eto. Pero kasi the way we see it dun sa atong ang issue nga na yun, balita kasi Wala kang yun. opinion doon. Wala nga. Alam mo, ay kapitana ako ha, hindi ko binabanggit yan. Pag ikaw nagbanggit niyan, Oo. basta magkaibigan na kami ni Yes. kapitana. And so, doon sa mga hindi nakakakilala sa amin, bakit? Saka tatalakan niya kami, hindi naman niya kami saklaw, KBP kami, TV siya, radyo kami. Ayan, ayan, mga Panoorin baklitas ko yan. nakakatawa. Oo ha, kami yan ni Ina Evans sa The Issue. Okay? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong iniginit sa amin? Ha? Kaya, ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali.